We love the Cheesecake Factory. Hindi namin pwedeng ma-miss ang pagkain dyan whenever we would visit the US or kahit sa Hong Kong. Sa Dubai and sa Bangkok, hindi ko pa po nasubukan ko na sa Dubai. Kasama ko pa si Miss LJ. And masarap din, pero sa Bangkok hindi pa. And since wala po niyan dito sa atin, for today's episode, magka-copycat episode ulit ako. Gayahin natin ang ilan sa aking mga paborito sa The Cheesecake Factory. Siyempre, sisimulan ko dito sa brown bread. 'Di ba? Pagka sinerve na yung brown bread na yan, alam mo yun, kahit ang tagal-tagal mong pumila sa labas ng The Cheesecake Factory dahil hindi sila tumatanggap ng reservation sa most of the branches, pag kumain ka na niyang brown bread, it's happiness. So, tinest ko po ito and sinubukan kong gayahin, pero syempre, wala pa ring tatalo dun sa original. So, ang nangingibabaw na flavor po nitong brown bread is the molasses. That's why we have here a lot of molasses. The detailed recipe, nasa description and nasa end card. So, bago ka mag-comment ng ano ba yan? Pinapakita mo yung procedure pero wala namang ingredients. Nandyan po, kailangan nyo lang pong hanapin ng konti. So, let's put all the ingredients. I have here water. Pagsasamahin lang natin lahat yan sa mixing bowl. So, just water. This is fresh milk. Brown sugar. Para brown na brown. And then, ang hindi pwedeng mawala, so kung wala ka sa pantry, orderin mo na, this is molasses. Order ka na kasi mag-Vermont na. Simula na ng paggawa ng mga fruit cake and holiday desserts. So, kailangan mo ng molasses. Butter. We are using salted butter. If you're using unsalted, dagdagan mo ng konting asin, just a pinch. And this is just instant dry yeast. If you live in the US or in Europe, mahirap humanap ng instant dry yeast, you can use active dry yeast. Dagdagan mo lang ng mga 30%. 1 piece of egg, cocoa powder, and I have here the salt and all-purpose flour. Ilalagay ko na yung salt sa flour. What I'll do is, kalahati muna nung flour ang ilalagay ko dito sa mixture. Because I have here 700 grams of flour. Imimix ko using a dough hook attachment. Para lang hindi nahihirapan yung mixer natin. But of course, as usual, you can knead this by hand manually. Yung original na brown bread ng Cheesecake Factory, correct me if I'm wrong, ang ginagamit nilang harina, I guess, merong whole wheat or whole grain. Kasi may mga grains yung pinakatinapay. However, dito sa atin, medyo hindi ganun kabilis makahanap ng whole wheat or whole grain. Minsan, meron ako sa freezer, kaso lang, parang ang bilis niyang bukbukin. So, this recipe I developed using plain flour para hindi ka na mahirapan. Okay? So, once nakita mong ganyan na, ayan o, naging parang butter na siya. Oh my gosh, naaamoy ko na. Pwede mo nang ilagay yung remaining flour. And then, ilagay mo na yan. Actually, pwede mo nang ilagay lahat. Tapos, meron ako dito on the side kasi minsan kailangan mong dagdagan ng konting flour. Okay, low speed kasi tatalsik. Okay. Ayan o, normal talaga yan kasi yung mixer natin, kung may mas malaking mixer ka, yun ang gamitin mo.
Okay, kaso pag pambahay, yung ganitong stand mixer lang. Now, let's observe. It has to become a dough. And it's a beautiful dough. Hindi siya sobrang lambot, hindi din siya tough. Ayan o, see? May ano siya, anong tawag dito? May body. 'Di ba? Now, huwag kang matetempt na maglagay ng flour. Since nabuo na yung dough mo, this is the time you start the timer. Tatimeran ko to ng 10 minutes dito sa mixer. Low speed. Again, huwag ka na muna maglalagay ng flour, ha? Kasi okay na yung ganyan. Pag nakikita mong sumasabay siya dun sa attachment, it means perfect lang yung formula. You don't need to add anything else. Okay, so it's been 10 minutes. And nakikita mo medyo sticky yung dough. But instead of using flour, I'm going to put some oil. Parang maglalagay lang ako sa kamay ko. Parang nag-lotion ka lang. Okay? Remember, if you want your bread soft and moist, kailangan yung dough mo is also hindi tough. Ngayon naman, kung pagtitikman mo, tinest mo, masyado kang, ay, malambot. Ang gusto ko is parang yung mga European style na bread, pwede mo lagdagan ng konting flour para mas maging tough yung tinapay. Now, my gosh, ayan. Ito, mixer ang tough. You just scrape it. Lagyan ko lang ng konting oil yung mixing bowl. And then, the usual technique, form it into a smooth ball. Just like this. When you see those patches, yung white patches na yon, it means that the dough has been developed. May gluten, na-develop na yung kanyang gluten. Ayan, ayan mga white patches na yan that you can see. Diba? Parang may blemishes yung dough. Now, I'm going to rest this dito sa plastic bowl for around an hour. Now, I'm just going to cover this with plastic wrap loosely. I would recommend na pag mga dough, bread making, you rest it in a plastic bowl because ito is hindi nagko-conduct ng init, hindi din nagko-conduct ng lamig. Because if the room is air-conditioned, pag stainless, lalamig yung stainless bowl. Pag mainit naman, kakapit naman yung init doon. So that could affect the outcome of your bread. So, 1 oras to and magliligpit-ligpit ako dito. Okay, timeran mo ha. So kung lumagpas na 1 oras, okay lang, up to 2 hours. Pero pag umapaw na yun dito sa bowl, you don't want that. Lalagay ko sa loob ng oven. Nakapatay po yung oven ko dahil malamig dito sa kitchen pagka nag-shoot. Okay, so it's been an hour. And ayan o, makikita nyo, umalsa na siya ng konti. Malamig-lamig po kasi dito sa kitchen, kaya hindi siya alsadong-alsado. But it looks good. Now, let's divide this into 4. Ayan. Pag pambahay lang, hindi ko na po tinimbang. Kung gusto nyo timbangin, timbangin nyo. Okay? And then, i-shape na natin yan. So, yung kanilang bread pahaba, parang baguette. So, to do it like that, ibaston natin. Kailangan lang tight pag nagbaston ka. Seal the ilalim. And then that's it. Alright, so ito na siya. Mag-spray ka lang ng konting tubig kasi minsan dry ang environment. Ang tinapay po kasi, minsan nasa environment yan, hindi lang basta sa recipe. And then, yung plastic mo, meron ako ditong plastic,
ipapatong mo lang po yan ng ganyan. Ganyan lang ha. Kasi yung iba para bang masyado clingy. Maiinis ang tinapay sa ganon. So, kailangan, ganyan lang, ipatong mo lang, and then you just leave it in a warm place. Mga 1-2 oras po yan. Kasi ngayon tag-ulan, malamig ang panahon, so medyo mas matagal-tagal. Kaya ipapadala ko po to dun sa aming bakery kitchen para medyo warm. Okay? Tapos isasalang natin pagka siya ay kumalsa na. Okay, so next recipe naman natin, habang pinapaalsa natin yung ating brown bread, let's cook this Louisiana chicken pasta. Madali lang tong gawin, so sisimulan ko muna by breading the chicken. So, etong Louisiana chicken pasta na to, they described it on their menu as Parmesan crusted chicken served over pasta with mushroom, peppers, and onions in a spicy New Orleans sauce. Diba? So, mamaya natin gagawin yung sauce. Let's start by breading the chicken. I have here chicken breast fillet na pinound ko po yan kanina. Binalot ko sa plastic, tapos yan pinapound ko until numipis. And then, ito yung breading station. I have here flour, eggs, and panko or Japanese breadcrumbs. Lalagyan ko lang ng konting Parmesan cheese yung panko. Huwag masyadong madaming Parmesan cheese kasi mabilis po yung matutusta pagka maraming cheese. So, just season your chicken with some salt, black pepper, granulated garlic, and Cajun seasoning. Ganyan lang. Lightly season nyo lang. Hindi kailangan malasang-malasa masyado yung chicken because yung sauce naman natin mamaya is also very flavorful. And now, let's start breading it. So, you just shake the chicken, flour into the egg, and then sa ating breadcrumbs with Parmesan cheese. Well, of course, you can also use pork if you want. You can also use fish. Okay, so ito manood kang mabuti ha kasi wala ito sa recipe dahil biglaan po ito because bukod sa chicken breast, naglabas sila ng chicken thigh. So naisip ko instead of putting it back into the freezer, which I really don't like kasi nagfi-freezer burn yung meat, gagawin ko na lang siyang Korean fried chicken. Dahil ito yung in-order ko recently nung huling pag-Cheesecake Factory ko. Okay? So, I have here around 1 kilo of chicken thigh fillet. Lalagyan ko lang ito ng konting ginger. So, lagyan lang natin ito ng a teaspoon or 2. Okay. Again, mga 1 kilo po yung aking chicken thigh fillet. May konting skin and then ganitong kalalaki po yung pagkakat niyan. And then around a tablespoon of chicken powder. You can use salt if you want. Black pepper. This is just Korean chili flakes. If you don't have Korean chili flakes, just use cayenne pepper or kung anong chili flakes ang meron ka dyan. Just a splash of soy sauce. I'm using Japanese soy sauce. Massage mo lang na konti dyan. Diba? Egg white. Oh, kung may pula, ilagay mo na din yung pula. Okay. And then, magve-velveting tayo, but this time I'm going to use cassava flour or cassava starch. And then, ipahinga mo lang yan dyan ng mga 30 minutes para kumampit yung flavor sa loob ng karne. And then, sabay na natin ipiprito yan kasama ng ating Parmesan crusted
chicken for the Louisiana chicken pasta. So, piniprito ko na yung chicken for our Korean fried chicken. So, you see, ito yung binabad natin na chicken. I'm going to dip this in slurry. Just water with cornstarch. Siguro yan mga 1 to 2 cups of water. Lagyan mo lang ng mga 2 to 3 tablespoons of cornstarch. Para lang yung breading dikit na dikit. O, diba? Sa dami ng Korean style fried chicken natin, every time nag-iiba yung technique na ginagamit. Kaya, maganda nag-experiment. Yung Korean style fried chicken kasi nila, dun sa Cheesecake Factory, malalaki yung tipak. So, nung nakita ko to kanina, sabi ko ay, lutuin na natin. And etong ginagamit kong pang-bread is half cornstarch, half cassava starch. Pag nilubog mo dito, very brief lang. And you can fry this now and just double fry it later. Alright, so I'm ready to double fry my fried chicken for the Korean fried chicken. So ito, gagawin ko muna yung sauce. So basically, I have here 2 parts of gochujang, 1 part of oyster sauce. You can also use hoisin sauce if you want it sweeter. 2 parts of honey, kasi gusto ko matamis. Kung ayaw mo naman ng matamis, pwedeng 1 part lang yung honey. And sesame seeds. For a more oriental flavor, pwede mo din lagyan ng spring onion. So basically, iinitin mo lang ito and mix all together. And this one, pinapainit ko ulit yung mantika para ido-double fry ko na yung aking chicken ng mabilis, tapos diretso dito. So, ito yung gawin natin, parang appetizer. Although, at the Cheesecake Factory, they serve this with rice. Tapos, meron parang side na sauteed vegetables. Pwede natin lagyan ng konting ginger. Ayan. Okay, pag nagdo-double fry tayo, maganda yung medyo nakalamig na ng konti. Ayan, o, yung mainit-init pa pero nahahawakan mo. So that, ang talagang mafa-fry lang is yung labas. Okay? And the oil has to be sizzling hot. Again ha, ang double frying po for the purpose of making the exterior of the chicken or whatever you're frying extra crispy. Hindi para magluluto ka na ng isang katerba tapos iinitin mo na lang sa mantika. That's a very big no-no. Kasi matutuyot po ang laman. Mabilis lang po yan, mga 30 to 40 seconds. Okay. Shake mo. For dak gangjong, Korean fried chicken, you have to toss it into the sauce over a heat or may flame sa ilalim para mag-develop yung lasa ng Korean chili. Hindi pwedeng itotos mo lang to basta-basta. Kailangan may apoy. Hoy, ang fried chicken, siniseryoso ko po talaga yan. Kasi favorite ko yan. O, kamukha na nung sa Cheesecake Factory. Tipak-tipak, malalaki ang cuts. Ayan. Diba? Good things in life talagang hindi minamadali. The Cheesecake Factory's Korean style fried chicken. For appetizer, lagyan natin ng spring onions. Wow, ang sarap. Alright, now let's cook our pasta. So, boiling water, a lot of salt. Dapat daw lasang dagat yung tubig. And then your pasta. So, you will use yung bow tie na pasta. And then we boil that for 9 minutes. And then we prepare the sauce. For the sauce,
Super easy. So, ito yung parang ano natin, New Orleans style sauce, Louisiana style sauce. Butter. Ang kailangan mo lang talaga is the Cajun seasoning. Hindi po pwedeng mawala ito. Favorite na favorite ko to sa Cheesecake Factory kasi may pasta na, may protein pa sa ibabaw. O, di ba? Ayun na, nasa kanya na ang lahat. Onions, garlic. Yung pong version nila, the original version, I think walang tomatoes. But I'm putting tomatoes for more color and for the acidity. Ilalagay ko na yung mushrooms, button mushrooms, bell pepper. I'll put half or 2/3. Nag-iwan ako ng konti for garnish. Ayan, isotay mo lang. And then, kung mainit na yung mantika mo, pwede mo na ding iluto yung chicken. Pag pinrito mo tong Parmesan chicken, you don't want your oil super hot, so you just put the heat on medium to medium-low kasi para hindi maiwasan mo na masunog yung Parmesan cheese. Okay, so back to the sauce. Ayan o. Gisa-gisa. Lagay mo na yung kamatis. Cajun seasoning. Ito yung Old Bay. Sinalin lang po namin. And medyo naluma na yung lalagyan. If you want this spicy, you can put some cayenne. Although may spice na po yung Cajun seasoning. Heavy cream. Then you just bring this to a simmer. Actually, yan na yun. And then Parmesan cheese. By the way, for Parmesan cheese, again, yung gagamitin mo for the day or for the week, tsaka mo lang add-aren para talagang yung flavor niya ay nandun pa din. Ganda. I love it. Oy, hindi ko po pala nabanggit sa intro ha, wala pong cheesecake na video dito. Kasi ang dami na nating videos ng cheesecake. So manood na lang po kayo doon ng isa sa mga videos natin ng cheesecakes. Ito po ay yung mga appetizers, main dishes, and the bread ng The Cheesecake Factory. Tignan natin. Ang sarap. Pero lalagyan ko pa nito. Tsaka konting cayenne. Lalagyan ko ng konting chicken powder. Hahanguin ko na muna tong pasta. So not to overcook it. Kasi gusto ko ready na yung sauce. Ayan, i-boil pa natin yung sauce ng mga 2 to 3 minutes. Lalagyan ko na isang dakot na Parmesan cheese. Bago ko ibuhos yung pasta. At isa pa, eto pa ang isa, nasa na yung bread natin. Ayan. So makikita mo, di ba? Lumago na siya, lumaki na. Pinreheat ko na po yung ating oven. Bakit naman kasi sabay-sabay, di ba? Actually, ang unang kinakain natin doon, yung tinapay, pero nauna pa pong baluto ang fried chicken. Okay, inisprayan ko po siya ng tubig and then lalagyan ko ng oats. Ayan. In-approve naman ni Rosette. Sabi niya, oo. Ang sarap, ang lambot. Parang ganun-ganun ang lasa. O, di ba? Nakaka-proud. Tapos, isasalang ko na yan. Isalang natin. 375 degrees Fahrenheit oven. Mga 30 minutes. 25 to 30 minutes. So now, let's throw our pasta in here. Hindi po kailangan bow tie ang gamitin, ha?
Kung anong type nyo pong pasta ang gamitin, yun po ang gamitin nyo. Look at that. Ayan, o i-plate ko na, pero titikman ko muna. Perfection. Pero kung nakukulangan ako sa cheese, tapos lalagyan ko ng konting spring onions for color, konting parsley for color, and then let's plate it. Okay, so for our last recipe, this is the carne asada. First time ko tong natikman during our recent trip, and shout out kay Liam and Princess Barrientos. Thank you for the treat at the Cheesecake Factory sa Prudential Center in Boston. And I hope babalik ako talaga dyan soon. So, eto yung favorite nilang magkapatid. Palagi po nilang ino-order. So, tong version na to, ang pinaka-importante dito is the ranchero sauce. So, unahin mong gawin yan. So, ginawa ko na po yan kanina, yung ranchero sauce. Madali lang. Ayan o. To make the creamy ranchero sauce, super dali. So first, sa kasirola, some olive oil. So white onions, lahat lang yan dyan. Minced garlic. And this is cilantro roots and stems that we've coarsely chopped. So, wag na wag mong itatapon yan. This is jalapeno peppers, yung nakabote. Coarsely chopped as well. You want to season this with salt to sweat the onions. Let's leave this here for around 2 to 3 minutes or until mag-translucent yung onions natin. Now we're ready to add our crushed tomatoes or chopped tomatoes. This is canned. Water. Just a splash of water. Para lang hindi ganun kalapot. Etong ranchero sauce, this is an all-purpose sauce for Mexican cuisine. Pwede mo din ilagay sa tacos, pwede mo din isawsawan ng quesadilla. And the good thing about this, you can adjust the spice level. So magsisimula na akong maglagay ng ating mga spices. So ito yung mga possible spices na pwede mong ilagay. First, this is the chipotle pepper, smoked chili blend. Okay, kung wala kang makita nito, pwede kang gumamit na lang ng adobo, seasoning. Pwede kang gumamit na lang ng cumin. You can play around. So dahil ito nakasukat na yung cumin, ilalagay ko na yan dyan. And dahil may nakita kong chipotle pepper, ito yung ilalagay ko. Hindi ko nalalagyan ng adobo, seasoning. Okay? Sa healthy options ko po ito nakita kagabi. So sabi ko, ay ito na ilalagay ko. Ayan. And then if you want it spicy, you can put cayenne. Maglalagay lang ako ng just a pinch muna kasi pwede ko naman dagdagan mamaya. Little bit of oregano. And then syempre, kailangan tikman mo yan. Perfection! Pero dadagdagan ko pa nitong chipotle. And since nandito na tong adobo seasoning, di ba? Lagyan mo din ng konti. And then, para malasa-lasa siya, malasa-lasa, hindi malasa-lasa, lagyan mo ng konting chicken powder, little bit of salt, and I'm going to put some sugar just to balance it. Pagkatapos, gagamitan ko siya ng immersion blender. Pwede namang hindi. Pero gusto natin, di ba, yung mas smooth. Pag ganyan lang, patayin mo yung apoy. Careful ka.
Huwag mong iaangat yan hanggat umaandar. Iaanggan mo lang dito sa ilalim. Ayan o, yung kumbaga, angat-angat lang ng konting ganon para lang madurog. Okay. Hindi naman kailangan durog na durog kasi baka naman sabihin, talagang tayo kung anong sasabihin ng iba, no? Baka sabihin kasi is, ano, ayan, nilinis ko lang siya dito. Ganon ang pag-ano niya, kailangan linisin mo ng konti sa tubig. Baka kasi sabihin store-bought, di ba? O, ayan, look how nice it is. Turn on the flame again, and then tikman mo ulit. Kasi ngayong nadurog na po yan, mag-iiba yung kanyang, mas mag-i-intensify. Nakukulangan ako sa linamnam, a little bit more of chicken powder. And then I have here lime juice, just a splash of lime juice. And then para maging creamy siya, ito ang aking secret dyan. Lagyan natin ng sour cream. Konting sour cream lang. Around 1/4 cup. Tapos ito, pwede mo pa siyang i-simmer dyan. Iwan mo lang dyan sa isang tabi. Yung sa Cheesecake Factory po kasi medyo mas maitim-itim yung kulay ng kanilang ranchero sauce. And feeling ko mas matagal nilang sinimmer yon. So iiwan ko po yan dyan. Isisimmer ko yan for around mga 15 to 20 minutes para mas mag-intensify ang kanyang flavor. And then I just have here beef. Normally, ang gamit nila is tenderloin. Pero wala kaming makitang magandang tenderloin. So I'm just using, eto is Meltic, nakita ko lang sa freezer. Basta any cut na sigurado kang malambot. Kasi yung version nila ay talagang ang lambot-lambot. Ano mo lang dyan. And then yung karne asada na yon, merong red bell peppers, kaya mag-ano tayo dyan ng red bell peppers, green bell peppers, ayan, we don't want to overcook it, magagalit si Dayan pag in-overcook. May corn. Huwag mong i-overcook. Pati ang gulay. May onions din. Huwag i-overcook. Hindi ko na po naasnan. Kailangan aasnan lahat. O, lagyan natin ng butter ang corn. Eto, tinutusta ko talaga. Ayan, okay na yan. Ngayon, wag mo munang galawin yan. Let all the juices redistribute. Magliligpit-ligpit ako dito and then i-plate na natin. Hanguin ang bread. And I just need to show you, ha? Kasi I just need to show you. Dito po sa bahay namin, sa kusina ko, if you could imagine kung gaano kadaming pagkain ang ginagawa ko when I test. Ayan o, so tinetest ko lahat ng ganyan yan. Hanggang kailan siya malambot. Ito yan, di ba? Nagtinest ko yan. Tinetaste test namin para sigurado na pagdating sa mga kusina ninyo ng mga recipes, hindi po kayo mapapahiya sa mga kakain, sa pamilya nyo, sa mga customers, at higit sa lahat, hindi po ako mapapahiya sa inyo. At ang pinaka-importante, hindi tayo mapapahiya sa mga sarili natin. Palamigin natin ng konti ito. Tapos,
I-plate ko na to. Diba? We start with the bread. Nalalagyan mo ng butter. The first time na tinest ko yung bread, nakulangan na ako sa molasses. This time it's perfect. Ganito lang naman talaga, no? Tikim-tikim lang. Kasi parang ganito talaga kalaki ang kanilang serving. This is the Louisiana chicken pasta. Tingnan natin. Pero syempre, aaminin ko, mas masarap pag doon ka kumakain kasi hindi ka pagod. Ang problemahin mo na lang yung ibabayad mo. Ang sarap. Alam mo, yung sauce pa lang nung pasta, ang sarap-sarap. This one, carne asada. You know what's beautiful with the ranchero sauce? Kinakat through niya yung umay dun sa beef. Di ba normally, especially if you're using ribeye or any cut na very high in marbling, yung parang mauumay ka. But with the ranchero sauce, perfect. The Korean fried chicken. Lutong pa din, di ba? Naririnig mo. Masarap, pero kasi ito na-expert ko na to eh. So dito na proud ako dito sa tatlong to. Tsaka ito extra lang. Carne asada steak, Cheesecake Factory brown bread, Louisiana chicken pasta. Tatlo lang po yan. Extra lang po ito, pero minsan yung extra, di ba? Sumisikat din. So, thank you so much for watching, and if you have more copycat inspired recipes that you want us to feature, ilagay nyo po yan dyan sa comment section, di ba? At susubukan natin, i-challenge ko po ang aking sarili na i-develop ang mga recipes na yan. Pagdating sa cheesecake, sa ngayon, umorder ka na lang. So magpapabili na lang po ako ng isang slice from the store. So thank you, and I'm going to see you all soon.